isa na namang undersecretary ang mukhang tatalon sa bangin. Light moments muna tayo mga So katatapos lang nung malagim na pangyayari, malagim ba yun? Oh yeah, I think so, no? Malagim na pangyayari sa isang undersecretary ni Ngiwi, na simula pa naman nung panahon ni Nguy Nguy, no, and PRRD ay nakaupo na rin naman sa government office. Ito nga pong nangyari kay Cabral, no? Si Catalina Cabral or Cathy Cabral na nakuha di umano ang bangkay sa bangin sa Cannon Road doon sa Buwed River ng Benguet. And now, si Auntie Claire daw tatalon din. Ano ba yan? Isa na namang undersecretary, Claire Castro, nag-unwind sa Cannon Road. Tatalon ba si Auntie Claire? Auntie Claire, maghunos dili ka. Pigilan mo, wag. Mawawalan kami ng entertainment. Tama? Huwag kang tumambay dyan sa banglid. Oy! Huwag kang tumambay dyan sa bangin. Any monument, madulas ka. Nung umihip ang malakas na hangin, malaglag ka. But of course, this is just, I think, AI generated image, mga kababayan. Ganito ka-advanced ngayon ang photo editing skills, no? Even if hindi human being ang mag-edit ng picture, just like AI, ay makakagawa sila ng image na makatotohanan. Pero ang nakakalungkot lang mga ate at kuya ay masaklap yung nangyari kay Cathy Cabral pero nagiging meme ngayon yung bangin ng Cannon Road. Nagiging meme. Actually, marami itong mga mga pictures na pinag-i-edit ng mga netizens or maybe magagaling lang talaga sila sa information technology and AI. I think sina Tulfo nandito na rin. Open ko nga yung ibang pictures na nag-gather ko. Sino ba yung mga nakaupo pa doon sa banglid, mga ate at kuya, or sa bangin? Si Tambaloslos may picture din na nakatayo doon sa bangin. Mag-open ako ng ibang mga sinave kong image ha. Sandali lang po. So somebody edited a photo and although it was just a joke or a meme mga kababayan, pero alam niyo yon, parang ito yung saloobin ng mga Pilipino. Dahil nga sa malalang corruption sa Pilipinas, parang ang solusyon na lang natin, since ayaw talagang bumaba sa pwesto, mga matitigas ang mukha, kapit toko, lantaran na yung pagnanakaw at kalokohan, parang siguro mas magandang itulak na lang talaga natin sila sa bangin. Ano? Ganun ba yon? Or patalunin na lang natin sila sa bangin para tapos na ang problema. Ayaw bumaba Pagod na tayo kakarali, di ba? So hopefully 2026 or next month or next year, actually ang next year next month na, no? January na. So sana magsipagtalunan na sila. Nasaan ba yung ibang picture na yun na? Okay, sinahanap ko yung iba Meron pa ba akong na-save na photo? I think so. I'm looking at it. Hinahanap ko yung picture ni Tulfo. Even si Tulfo sinama dun sa mga dapat daw tumalon sa bangin Asan ka Tulfo? Oy? At ang pagkakagawa talaga ng picture mga kababayan, no? Makatotohanan, it's as if they were there, ha? Di ba, ano to? Usaping kamatayan to mga kababayan Di ba? At kasalanan yan, hindi ba? I think sa lahat ng relihiyon, nakitilin mo ang iyong sariling buhay, pero nagiging katatawanan ito ngayon na although nangyari, di ba, masaklap na nangyari sa isang undersecretariat, imagine niyo na lang mga kababayan kung gaano ka nakakagimbal, gaano ka ano ba yan? Talagang shocking, no? Na malaglag ka sa bangin or makakita ka man lang ng tumalon sa bangin, gaano ka ka-traumatic, 'di ba? Ewan ko na lang kung hindi ka matulala. Tama mga ate at kuya. So I found some photos here. Eto. Si Tambaloslos nasa tabi na rin ng bangin mga ate at kuya. Maghunos dili ka tamba. Anyway, nagpapahangin ka lang ba dyan? Or wala ba tayong pwedeng usapin na magtulak? Magtulak talaga. Tamba, makatotohanan, nakahawak talaga siya dun sa may concrete barrier, mga ating, see how realistic the photo is? Even yung tama ng sunlight. Si Auntie Claire. Nasaan si Auntie Claire? Here's a photo of Auntie Claire. Nakaupo din dun sa bangin. Mawawalan kami ng entertainment kapag hindi na ikaw ang spokesperson ng Ngiwi.
Si Auntie Claire parang ano 'no, magkakaroon ka ng love-hate relationship kay Auntie Claire. Parang maaalibadbaran ka at the same time naaaliw ka na ganito yung klase ng spokesperson meron ng administrasyon ni Niwi. Auntie Claire is actually a reflection of how inutil and how in denial, no? Sa kapalpakan at kainutilan at kademonyuhan ang Niwi administration. So perfect siya actually sa kanyang trabaho. Kaya huwag kang tatalon dyan, Auntie Claire. Mawawalan kami ng katuwaan. Naaaliw kami sa'yo at the same time naiinis. Ano ba kayo, naaaliw o naiinis? Pa-comment nga mga alat kuya. Here's another photo sent to us by a friend. So, ang galing-galing kasi mag-edit. Nakaupo si Ngiwi sa bangin and may tao sa likuran niya. Oh. Ano kaya dapat gawin nung naka-blue na yan sa likod niya? I-massage lang yung kanyang balikat para matanggal ang stress dahil nag-a-unwind sa tabi ng bangin or Cannon Road. Sino yung babaeng yan mga kababayan? Utusan nyo na kaagad ha. Jung. Ay, Jung. Kay ano pala yung kay Lisa Tanas pala yung Jung. Sama na yung babangon muli. Sabi ni Schmaltz. You guys are the best. Sabi ni Jung. VP Sara, ano pang inaantay mo? I-massage mo na nga ni. Hilot-hilotin mo na nga ni. Isama mo yung panga kasi tabingi na yung panga, tabingi na yung mukha, kakasuyop. Pakiyakap muna siya ng mahigpit sa liig. Higpitan mo talaga. Iparamdam mo na mahal mo siya dahil siya'y ka-unity mo nung 2020. Tama ba mga babayan? Plus 5 points na nakasagot kung sino yung nasa likod. Higpitan mo yung yakap sa liig niya, yung pinakamahigpit na yakap na magagawa mo, VP Sara. No, yakapin mo ng mga 5 minutes sa liig. Ganunin mo talaga, yakapin mo ng bongga. Kasi kahit paano, di ba, na-appreciate mo na ka-unity mo siya nung 2022. So, and then maybe i-massage mo ng konti yung likod niya kasi pagod na pagod yan. At ang sabi pa nga ni Ngiwi mga kababayan, hindi raw siya matutulog ngayong Pasko. Ay, ganun padahak. Magtatrabaho. VP Sara, pakitulak na nga. Bernakis. Pakitulak na nga. Magtatrabaho raw si Ngiwi kahit panahon ng Kapaskuhan. Wala raw tulugan. Alam na this kapag walang, si Auntie Claire may sabi. Tingnan ko yung video. yung article na dali. Napin ko lang. Si Auntie Claire may sabi. Dali Marcos, walang tulugan. Ayan ang article, Not sure if this is legit though. President Marcos walang tulugan ayon kay Castro. Mukhang walang talagang tulugan ito kasi hindi naman biro na aralin. That's not the one. The president will be spending the holidays working. So anong gusto mong i-project niyo Na masipag ka? Nasaan ang pinagtrabahuhan mo? Wala kami nakikita. Nasaan yung concrete project mo? Nasaan yung ebidensya na may na-accomplish kang poke ng ina mo ka? Yung Bukana Bridge, hindi yun sa yung poke ng ina mo ka. Dapat may nagtulak dito sa Bukana Bridge, no? Tama. Sino kaya magiging hero, no? Na itutulak talaga. Actually, si Ngiwi, pumunta naman sa bangin ng Cannon Road. Pumunta na, wala lang talagang nagtulak I mean, itulak lang siya sa sa tamang landas. The president will be spending the holidays working. Hindi pala si Auntie Claire may sabi. Si Secretary Dave Gomez ng PCO. Sa opisina rin ni Auntie Claire, no? So, siya ba yung ngayon? Siya yung pumalit kay Amoy Kulog, si Dave Gomez. Kasi USEC lang si Auntie Claire. Ito yung SEC. So, siya na yung secretary ng Presidential Communications Office or PCO. Kanina lang sinabi, mga kababayan, wala kayong ibang pambudol na balita, sabi ng netizen. Kahit hindi nga Pasko, nagpa-party sa Malacanang, ngayon pa kaya? Tama sabi ni Claire, walang tulugan kasi parating high. Si Auntie Claire may sabi na walang tulugan nga. Baka sumusuyok na naman ang I don't know how do they do it or
ginaganon-ganon or sinescoop ng microdosing or whatever. So hindi, in a way, hindi nagsusinungaling si Auntie Claire na wala talagang tulugan. Hindi naman talaga natutulog kasi nga party ng party. Sa katulad ni Iwi na mahilig mag-party, mahilig manood ng concert, nanonood ng mga Formula 1 race, ganon, right? Mahilig uminom, and allegedly nagpupulvoron. Si Mangga nga may sabi, yung palasyo ginawa na raw nilang pot session. Tapos sasabihin magtatrabaho kahit nakapaskuhan. Sinong ginainto nyo? Oh, walang Christmas break, sabi ng News 5. Iginiit ng palasyo na patuloy na kung nagtatrabaho kang Iwi, nasaan ang pinagtrabahuhan mo? Naramdaman ba ng mga Pilipino, nagmura ba ang bilihin, tumaas ba ang sweldo, meron ka bang naipagawang bonggang tulay, mga big ticket projects, ganyan, nasaan? Anong trabaho ang ginagawa mo? Oh, alam nyo, every time na naririnig ko ang, hindi matutulog sa araw ng Pasko, alam na this, but don't tell me. At saka mga kababayan, hindi yan hindi, ang tawag dyan, hindi siya productive kung nagtatrabaho ka ng lagpas sa walang oras. Nabatikos nga, hindi kaya itong mga nasa PCO ay mga tao ni Lenny, ni BFF Lenny? Di ba ganyan yung pinoproject noon dati pagdating kay BFF Lenny? Pinalalabas din na masipag. 16 hours daw kung magtrabaho. Mga kababayan, kumusta yung isip mo sa 16 hours na pagtatrabaho? 8 hours pa nga lang, umay ka na. 'Di ba? Excited ka na lagi for lunch break, for bio break, yung mga 15-minute break gano'n, no? Like mga 3 o'clock in the afternoon or maybe alas 9:30 ng umaga. 'Di ba yung 15-minute break within 4 hours, yung first half ng shift. And then there's lunchtime and then there's the second half of the shift. Meron din dong break na 15 minute. Ganun kami kasi nung nagtatrabaho ako sa BPO mga kababayan, 3 yung breaks namin. And yung pinakamahabang break, yung lunch break, which is 1 hour. Ang ginagawa ko nga nun mga kababayan, kasi nga panggabi kami, no, graveyard, kapag lunch break, kumakain ako ng tipong mga 5 minuto lang. The rest of that 1 hour, inilalaan ko sa sa sleeping area. Meron kaming ganun eh. Anong tawag namin sa ganun? Basta may tulugan talaga kami kasi nga, 'di ba, puyatan yung trabaho namin. 8 oras pero panggabi kami. Pero meron kaming sleeping quarters. Natutulog ako doon kahit 30 minutes. Umiidlip ako mga kababayan para pagbalik ko sa production floor, fresh na naman ang isip ko. So 30 minutes akong matutulog. 10 minutes halimbawa ako maghihilamos, right? At magbabanyo. And then punta na ako sa pantry, sa canteen, ganyan, kain, 5 minutes, 10 minutes. Bago matapos yung 1 hour, nakabalik na ako sa production floor or sa trabaho. Para lang malinaw ang isip mo at buhay na buhay ka na naman. 8 oras lang yon. And actually, 9 oras yun kasama yung 1 hour mo ng lunch break. 9 oras yung inilalaan mo sa trabaho. Minsan, ide-demand pa ng mga TLs nyo or ng mga supervisor nyo or whoever na mataas sa'yo na pumasok ka ng 30 minutes before the start of the shift. Tama ba mga kababayan? Ginagawa nyo rin ba yan? Kung ang shift mo ay alas 8, dapat 7:30 nandun ka na. Kasi kung may mga dati ka pang trabahong naiwanan at kailangan mong tapusin or may follow-up ka sa naiwanan mong trabaho nung nakaraang araw, gawin mo na bago magsimula ang shift para bagong trabaho na ulit yung gagawin mo. Right? Kung may mga, kahit nga wala ka naiwanan, ang sabi ng leader-lidera nyo sa office, pumasok ka bago yung start kasi magbuboot ka pa ng computer, magbubuhay ka pa, di ba? O may mga i-open ka pang files bago magsimula yung trabaho mo o kung ano man yung trabaho mo, dapat dumating ka 30 minutes prior sa simula ng shift. Plus mata-traffic ka pa. Right? Aalis ka ng maaga sa bahay, maliligo ka pa, kakain. Pag uwi mo, minsan wala sa Pilipinas. Pag uwi mo, traffic. Right? Rush hour. Mga ating hindi lang po 10 oras ang inilalaan natin para makapagtrabaho. Isasama mo pa dyan yung preparation mo sa umaga or bago ka umalis ng bahay. Plus yung i-anticipate mo pa yung traffic pag uwi. Baka abutin ka nga ng 15 hours konti na lang yung oras ng itutulog mo sa inyo.
At isipin mo kung panggabi ka, konting oras na lang itutulog mo, ang ingay pa ng kapitbahay, may birthday yan, may videoke, may mga kumakahol na aso at kung anik-anik pa, may naglalarong mga bata sa labas. Ating ang hirap matulog sa araw. Oh, 8 oras lang yung trabaho mo or 9 hours, tapos stress ka na, itong magtatrabaho ka pa ng 16 hours, itong hindi ka pa matutulog, kung kailan holidays na dapat nagsasaya ka nga, total hindi naman 500 ang budget mo sa Noche Buena. For sure, may pulvo ron, baka mamaya may jugjugan, baka may Mr. Tubig din sila eh. Malay nyo yung Mr. Tubig, nandyan lang, nakikita natin sa kung saan man. Kasi mukha siyang Mr. Tubig din, malaki ring lalaki eh. And kapag nanalo yan, kung tatakbo talaga yan laban kay VP Sara, sino ba yung tutukoy ko mga te? Kapag nanalo yan, edi first lady na naman yung ahas. Right? I think, kulukadidang yan siya nung ahas eh. Kaninong kulukadidang yung boyset na yan na siga-siga? Kay ahas o kay ngiwi? Ha? Oh, tatrabaho raw. Punyeta, tatrabaho, pakitulak na nga sa agbang ng VP Sara, pinaantay mo. O, tapos ang problema namin. O, yun na lang solusyon eh. O, alam nyo kasi, katulad doon sinasabi ni Sas na maghanap daw tayo ng mga paths, multiple paths, para makalaya si Tatay Digong at makalaya na rin mga Pilipino sa kamay ng mga bangag at inutil at tamad at mahilig magpulburon. Magastos, right? Hindi rin biro ang gastusin kung gusto natin ng people power, gusto nating mag-rally, gusto nating sumugod sa kamangyang. Gastos yan. Pamasahe, pangkain, bihisan, protection mo, tarpaulin, placard, di ba? Sasalubungin ka pa ng mga barbed wire or barrier na talagang matatalas na kawad ang ginamit. Bukod sa magastos, risky. VP Sara, ano ko inaantay mo? Tapusin mo na problema namin. How I wish totoo yung picture, no? But shout out po sa mga nagsisend ng mga pictures na ganito na ang ganda talaga ng pagkakagawa. It's as if they were there, di ba? Hindi sana tapos na, pero antikleha, wag kang bababa sa pwesto. Kasi ikaw ang aming ngayon, entertainment, no? Wag kang tatalon dyan, mga ating. Kung hindi talaga, kung yung mga may edad na, mga kababayan, na hindi alam na AI, ang mga nakikita nilang pictures and videos, isipin nila totoo to eh. Mukha talaga, hindi siya mukhang kinrap lang na picture at pinaste lang doon sa picture ng bangin, di ba? Kala mo nakaupo talaga doon eh. That's how advanced AI right now is, mga atit kuya, no? And that's how good they are at editing, no? Oh. Ano yun, muambak ka or itiklod ka? Ano yun? Murag Bisaya man na nag-post, ani, oy, itoklod na dali nga naman gyud diha sila mo unwind. O, kasi nga doon nga kasi nag-unwind si Yusek Cabral. O, pag-unwind tumalon pala. So para matigil na yung mga nakawan sa Pilipinas, mga kababayan, di ba? Ano ang dapat nating gawin? Patambayin sila doon and pahingahin ng masarap na at sariwang hangin para pagbalik ng Maynila ay fresh na ulit ang isip at makakapagtrabaho na si Ngiwi finally. Patambayin kaya natin si Ngiwi dyan sa bangin sa Cannon Road, mga atit kuya, para, di ba, kaya niya yung walang tulugan sa Pasko, ilang araw na lang eh. 2 days na lang, Pasko na, no? Pero tumambay ka muna, Ngiwi. Samahan mo na, VP Sara. Sino kaya, no? Nagpambuno si VP. Nandun nga sila sa Cannon Road. Totoo ito, mga kuya. Tapos nagpambuno silang dalawa, no? Sino kaya ang magtatagumpay na makapanulak? Sino kaya ang malalaglag? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.